Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatsas. Nandito na tayo ngayon sa katatapos lang na round number 3 ng US Chess Championship, ang mabigatang long game tournament. Round robin po ito at ang kaharap ni Wesley ay si Sam Shankland. Ayan, this time black siya, kahapon po white siya, nanalo. Pero ngayon kaya, yan ang aalamin natin at sa end part po papakita ko sa inyo ang standing after round number 3. Ang ginawa ni Shankland nag-e4, E5 si Wesley. Knight F3, Knight C6, pinasok ang Ruy Lopez. At nag-Knight F6, Berlin. Nako, todas ka kay Wesley. Paborito ni Wesley yan. Nag-anti-Berlin naman si Shankland. Ayaw niyang pasukin yung line na nagka-castle tapos yung kumakapture sa E4. Daming equal nun. So itong D3, medyo wala pang exchange na mangyayari dito. D6, nag-C3, ayan, typical naman para kontrolin ang D4, B4, nag-castle, H3 para ma-prevent yung Bishop G4, at nag-Bishop B6 para wala na pong timing na mabiforan pa, nag-castle, Knight E7, ayan, natural din itong maneuver na yan, pupunta yung Knight sa G6, D4, ayun, dahil sa pagkabitaw ng Knight, control sa D4, nagdi-D4 naman ang puti dito para i-timing naman ang good center. Kumapture sa D4, C takes D4, at nag-D5. Ayun. At pwersadong mag-E5 dito. Papasok nga lang yung knight. Bakit po kailangang mag-E5? Kasi kung kakapture ang white dito, magda-knight E takes D5 at magkakaroon ng long-term problem ang white. Kasi yung D4 ay isolated. Okay, matatarget yan. Kaya dito, sa ayaw at sa gusto ng puti, napapa E5 talaga para manatiling solid ang pawn structure. At pumasok Knight E4, A4. Ayan, simple lang, no? Pero ito ang balak. Simple pero rock. Nag-A5 dito si Wesley, obligadong pigilan yon. At nag-Rook E1 para maobliga na ang black na kumapture sa D2 pero ayaw ni Wesley. Gusto niyang depensahan para tumibay ang knight. Nag-Rook A3. Yun ang matindi dito. New move sa laban na ito dahil sa old lines may nagtry na ng Knight takes E4 at may tumira ng Knight F1. Ngayon pa lang naganap ang Rook A3 na ito. Control the third rank. Nag-C5 si Wesley. Ito medyo kinapanan niya ito. Siguro wala na sa opening book niya, no? Pero bad move ang binigay ng computer engine. Dapat daw po ay Knight C6. Ayun, babalik lang doon para maiposte sa Knight B4. Oo nga, no? May threat pa sa D4. Ngayon, kung kakapturin naman ang Knight na yan, double pawn pero may pangbangga naman, kaya namang i-liquidate eh. Isi-C5 yan, ibabalik eh. Ayun mga kamatsas. Pero nag-C5 dito si Wesley. Knight takes E4, Bishop takes E4, at nag-Bishop G5. Ayun, nakabawi si Wesley, no? Bad move din ang naging positional move dito ni Shankland. Pero may pressure nakapin yan. Pero bakit naging bad move? Ano ba gusto ng computer? Knight G5. Ayun, para i-neutralize yung bishop. Atras Bishop F5 tapos susundan G4. Pag umatras ulit, susundan H4. Yun pala ang gustong rock and roll dito ng puti. Pag nag-H6, H5. Grabe. Ano? Sabay Rook H3. Yun ang plano to attack the H-file. Ma-pressure yung Black King. Etc. Mahaba pa po yan. Pero yan ang gustong plano ng computer na nakikita niyang accurate. Pero balik tayo sa ginawang Bishop G5 ni Shankland. Nag-H6. Ayun, talagang pinag-decide ni Wesley, kakainin mo ba yung knight ko o aatras ka lang? Umatras lang. C takes D4, Knight takes D4, at nag-Queen C7. Ayun, tinarget yung E5, at nag-F3, paalis muna sa Bishop. Bishop C2. Sacrifice, kasi nakabitin yung knight sa D4. Hindi basta-basta makapture ito. Actually, hindi talaga pwedeng capturein ng Queen kasi kakapturein lang, nakapin talaga. Queen D2, obligado. Bishop takes D4, kinapture na. And Knight F5, double, Queen F2. Ayun, nag-Rook C3 muna. Okay. Inatake muna ang Reyna kasi double din naman. Bishop ang gustong kunin ni Shankland. Ayun. So lumabas, Knight versus Bishop. Yun nga lang, medyo pangit ang pawn structure ni
West kasi yung pawn sa D5 isolated. Nag-rook C8, iwas lang rook D2. Ayun na. To target the weak D5 pawn, rook FD8 at nag-F4. Medyo lamang talaga dito si Shankland. Pagdating sa pawn structure, tapos malakas pa ang bishop, may weak pa si Wesley sa D5. Nako, peligro ang positional play dito. E6. Ayun, binasag na doon. Capture, rook takes. Rook F8 para may rook takes F4 na paparating. Nag-King H2. Ilag lang. Na-timing pa. Puro genius yung mga tira dito ni Shankland. Rook D4 para madepensahan ng pawn. May atake pa pero ang accurate daw ay rook takes D5 na lang para manatiling lamang sa evaluation barang puti. At pag nag-rook takes F4, magku-Queen E2. Ayun, lamang ang puti, no? Kasi napaka-aktibo ng mga tore at feeling ko dito mas exposed talaga itong Black King. Mas prone sa atake kumpara sa King ni Shankland. O, balik tayo. Pero nag-rook D4 at nag-rook C2. Ayun, good counterplay by Wesley. Nag-rook E2, bumaba din. Rook takes, bishop takes, and nag-queen B6. Okay, kasi hindi pwedeng basta-basta makapture to. Halimbawa, kung capturein ito, mag-rook takes D5. Ayan, hindi po pwedeng capturein yon ha. Bitin ang tore. Kaya rook takes D5 lang. So may tempo attack sa knight and may tempo attack sa A5. Okay, lamang konti ang puti. Pero nag-queen B6 si Wesley para pin. At nag-bishop G4, knight F5, and kinapture na ni Shankland at nag-queen D2. Ayan. Medyo slightly better pa rin ng puti para sa akin kasi kahit papaano may problema lagi ang black yung D5 niya. Queen D6, queen takes A5 pero may rook takes F4, takes, and rook takes A4. Grabe yung grabe yung sapakan mga kamatyas ha. Halos panabaya. Rook takes, at nag-rook B6, nag-rook D5. Ayun, medyo, ito na yung mga binibiling rook and pawn ending knowledge dito mga kamatyas. Oh. Pinakapture ni Wesley yung pawn sa B7, pero rook D2 at nag-H4. Dito kasi, itong rook D2 may pagka bankura idea or bankura system. Yung tinatapatan ng tore yung pawn. Ayun, kapag ka nag-push, o dito, rook B2, pupunta sa likod. Pero yung gantong technique, malaban kura ang kanyang pattern. Iniintay lang mag-move yung pawn. Ayan, oh. Nagpalamang si Wesley ng isang pawn pero wala, alam na niya ito eh. H4, H5, King G3, ayun, rook D4, bakod lang, check doon. Ayun, pumunta dito pag kinapture ito. May rook B4. Ayun, mga teknikan sa rook and pawn ending. Oh. Sabay ganun lang. Oh. King G3, check. Angat, check. King G3. Hindi rin naman pala maiwanan. Bluff lang yung King F4. Teka muna, bakit hindi nag-King G5? Dito pa rin check. Capture and rook takes G2. So, tabla pa rin po yan. Tabla-tabla pa rin. Okay, mahalaga ang pag-aaral ng endgame, mga kamatyas. Ayun. Sa mga gustong mag-aral ng endgame dyan, mayroon tayong endgame study sa ating group online training this coming November, mga kamatyas. Mag-enroll na po kayo, register na kayo. Rook B3, King E2, ayun. Ayun, oh, nagkarga dito si Shankland, oh, pinapakapture yung pawn sa G3. Paano kung capturein? Ano gagawin? Yun, kakapture din doon. But still, draw pa rin. Draw pa rin ito. O, yan, oh. Atake yun, eh. Pag nag-B5 and King F7 at tatakbo yan ng mabilis doon hanggat maaari para ma-hold yung pawn. O, pero nag-King F7 kaagad si Wesley at nag-King D2, King E6, King C2. Ayun, sa inis, kinapture na yung pawn. Rook takes, Rook H3 para di makaalis ang tore, B5, and pasok na po sa rule of square. Kaya itong king ipang tatrabaho na lang sa B pawn at itong tore ay nakabantay naman sa H pawn. King D2, G6, ayun. Ito naman ang threat ni Shankland. Iwas, H5. Pero pwede rin capturein, ano? H5, ganon. Yun nga lang, ay napakalapit kasi ng pawn eh. O di capture lang. Ang lapit kasi, laging pasok sa rule of square. Napaka-importante po niyang pattern na yan sa endgame, sa king and pawn ending. No?
connected yan eh. Rook and Pawn, King and Pawn connected yan. Pag na-exchange ang Torre, dapat ay ready pa rin tayo sa outcome ng King and Pawn ending. So tabla po ito dahil especially yan ay Rook Pawn. Ang daming tabla niyan. Lagay lang ang King dyan, pabalik-balik, may stalemate po yan. Kaya dito, ganito na lang ang ginawa. Nilaro pa nila. Okay, tabla na po pero hindi pa kinapture. Total tinuloy din naman. Okay po, at tabla ang round number 3 ni Wesley, okay lang, black naman siya. At round number 4, abang tayo, magwa-white siya. At para naman sa standing after round number 3, nangunguna si Hansmoke Niemann, Wanderliang, Wesley So, Fabiano Caruana at Sam Sevian with 2 points. At Sam Shankland, Abhimanyu Mishra, Grigori Oparin 1.5 points. Levon Aronian, Dominguez, and Christopher Yu with 1 point. At Ray Robson, 0.5 pa lang. Okay, maraming salamat sa inyong matigang panonood. Sana po natuto kayo dito sa Rook and Pawn ending, especially sa endgame part. At sa mga gusto pong mag-register sa darating nating second batch ng group online training, available po ang ating registration form sa comment section below nakapin. Click nyo lang po para malaman nyo ang lahat ng detalye kung paano mag-register. At bago tayo magtapos, shout out kay Attorney Pantelion and family. Nagkita po kami kahapon. Kasama namin si New West Grandmaster Daniel Quizon at kasama niya din po ang kanyang mga magulang na sila Hobito Quizon at Annalyn Quizon. Ayan, shout out po and napakasaya ng gathering namin kahapon. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.